Thalia's point of view. Nagising ako nang tumilaok ang manok sa umaga. Bumangon ako at nag-inat para sa panibagong araw na haharapin. Nang tingnan kong sarili sa salamin, bakas pa rin ang pula sa aking kanang pisngi. Hindi dahil sa kilig kung hindi dahil sa sampal na natanggap ko kagabi mula kay Tia Nerissa. Nahuli kasi ako sa pag-uwi kagabi kaya't hindi sila nakakain ng hapunan sa tamang oras. Ngayon, inagahan ko na para maghanda. Bumuntong hininga ako saka lumabas na ng kwarto ko para maghanda. Kaso pagtingin ko sa balde na kinalalagyan ng bigas namin, wala nang laman. Bumagsak ang aking balikat. Ano na lang ang isasain ko kung wala palang bigas? Kinatok ko ang kwarto ni Tanya, ang pinsan kong babae. Ilang beses ko siyang kinatok bago niya ako pagbuksan. Kay aga-aga, Talia, ano ba? Wala nang bigas. Tinaasan niya ako ng kilay. At? Problema ko ba yun? Oo, kasi walang kakainin ngayong umaga. Wala akong pakialam. At napatalon ako sa gulat dahil sinara niya ang pinto. Napabuntong hininga ako saka inisipan na lang mangutang sa tindahan. Kaso nasermonan pa ako. Sabihin mo sa tiyahin mo na bayaran niya muna yung mga utang niya bago mangutang ulit. Ilang linggo ng utang niya, hindi niya pa rin binabayaran. Sige na po, wala na kasi kaming makakain. Hindi ko na yun problema. Bigo akong bumalik sa bahay at sa pagkakataong to, gising ng tiyahin ko. Oh, saan ka nang galing? Ba't wala ka pang sinaing, ha? Gusto mong lagyan ng pula yung isa mo pang pisngin nang magpantay na? Wala na pong bigas, Tia. Ayaw na rin magpautang ni Tia Lucia. Napapikit si Tia Nerissa. Akala ko hihinga lang siya ng malalim pero pagmulat niya, sinampal niya ako sa kaliwang pisngi kaya't napahawak ako rito. Nangilid ang luha sa aking mga mata dahil sa kanyang ginawa. Gumawa ka ng paraan! Huwag kang magpabigat sa amin! Nakikitira ka lang! Gustong gusto ko nang umalis sa poder ni Tia. Sa ilang taon ko sa bahay niya, mula nang mawalang mga magulang ko wala akong ibang naranasan kung hindi ganito. Ngayon ay inalok ako ng aking nobyo na si Jasper na magtanan kasama niya. Ngunit nagdalawang isip din ako dahil kargador lang ang trabaho niya. At may pamilya siya. Ayokong mahirapan kami lalo. Walang alam si Tia na may nobyo na ako. Sikreto lang yun dahil nagagalit si Tia. Kaya hanggang ngayon, patagulang ang pagkikita namin ni Jasper. Jasper, pwede bang manghiram sa'yo ng pera? Patago kong sabi sa tawag habang patingin-tingin sa pinto. Nasa kwarto ako nang tumawag ako sa nobyo ko. Sobrang hina pa ng boses ko. Magkano ba, mahal? Pwede bang 500? Pambili ko kasi ng bigas. Nagalit si Tia may sampal na naman ako. Sabi ko naman sa'yo na iwanan mo niyang tiyahin mo at sumama ka na sa akin. Aalagaan kita, Talia. May pamilya ka, Jasper. Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? Hindi siya sumagot. Kaya nagdadalawang isip pa ako. Isisend ko na yung pera sa GCash. Kailan bang sunod nating pagkikita? Namimiss na kita agad. Titiyempo ako kapag pupunta ako sa palengke, mahal. Salamat ha. Ibabalik ko rin ang pera. Wag na. Dadagdagan ko para may pang-ulam din kayo. Kapag nagkita tayo, bibilhan kita ng masasarap para magkalaman ka naman. I love you. I love you too. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago ko ibinaba ang tawag. Napangiti ako. Kahit delubyo ang buhay ko rito, ginanahan pa rin ako dahil dumating si Jasper sa buhay ko. Isang taon ang relasyon namin at naiintindihan niya naman ang sitwasyon ko. Kahit gigil na siyang alisin ako, nire-respeto niya pa rin ang desisyon ko. Natanggap ko na ang pera sa kaagad na ibinili ng bigas, isang pack ng hotdog at isang tray ng itlog. Gulat na gulat sila Tia at Tanya nang makitang nakahanda ng kanilang agahan nang muli silang lumabas sa kanilang kwarto. Aba, saan ka naman nakakuha nito? Nangutang lang po ako. Palusot ko't uupo na sana nang pinigilan ako ni Tanya. Tumaas ang kanyang kilay. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kakain. Umirap siya. Hindi ka sasabay sa amin. Saka na kapag tapos na kami. Napaatras ako ng inagaw niyang upuan ko saka siyang umupo. Tumingin din si Tia sa akin. Mamaya ka nalang kumain, Talia.
Masakit sa dibdib na ganito ang trato sa akin pero wala akong magawa. Silang nagmamay-ari ng bahay na ito. Sampid lang ako. Nagpatuloy lamang ang sikretong relasyon namin ni Jasper. Kapag uutusan ako ni Tia sa palengke, doon kami nagkikita. Hindi ko na talaga kayang makita yung pasamo sa pisngi, mahal. Sumama ka na sa akin. Ilalayo kita rito. Malungkot ko siyang tiningnan. Paano ang pamilya mo? Kaya na nilang sarili nila. Mahalaga ka sa akin, Talia. Hindi ko kayang makitang ganito ka palagi. Pumayag ka na, please. Pangakong hindi kita pababayaan. Hinalikan niya ang aking kamay. Sasama ka ba? Pumungay ang aking mga mata. Sige, sasama na ako, Jasper. Lumaki ang kanyang ngiti. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na. Sa susunod na linggo, 7:00 ng gabi, magkita tayo ha. Ite-text kita, okay? Maghanda ka, Talia. Tumango ako saka yumakap sa kanya. Sobrang nag-enjoy akong makasama si Jasper, kaya hindi ko na malayan ang oras. Kaya naman natagalan muli ako sa pag-uwi. Inaasahan ko na sasampalin agad ako ni Tia pag-uwi pero tahimik lang sila sa sala. Pagdating ko, pasensya na po't natagalan. Paghingi ko ng paumanhin sa gitna ng kanilang katahimikan. Nag-angat ng tingin sa akin si Tia ni Risa at tumayo siya. Kinabahan ako nang lumapit siya sa akin. Talia, sabihin mo nga sa akin bakit ka natagalan? Napalunok ako. Marami kasing tao sa palengke. Hindi agad ako nakapili. Sobrang bilisan ng tibok ng puso ko. Ayokong magsinungaling pero kailangan. Para maprotektahan ko ang relasyon namin ni Jasper. Hindi ko siya kinakahiya. Sadyang hindi lang sa tamang panahon ng aming pag-iibigan, kaya't kailangang itago. Sinungaling! Sabay kaming napatingin ni Tia kay Tanya na ngayon ay nakataas ang kilay sa akin. Nakita kita kanina. May kayakap kang lalaki. Nanlaki ang aking mga mata. Nakita niya kami? Hindi na ako nagtataka. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Hindi pa nga ako nakapagsalita matapos marinig yun. Sampal agad ni Tia ang natikman ko. Hindi lang sampal ang ipinatikim niya sa akin. Hinila niya pa ang buhok ko. Tia! At may gana ka pa talagang lumande, ha? Sino ka para maglande, Talia, ha? Akin na nga yung cellphone mo. Namilog ang aking mga mata at umiling. Ano naman ngayon kung may boyfriend ako, Tia? Wala naman ho akong ginagawang masama para magalit kayo. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend dahil ibebenta kita. Napasinghap ako sa sinabi niya at nanlamig. Ano? Dahil wala kang silbi rito. Magkakaroon ka ng silbi sa iba kaya't ibebenta kita. Akin na yung cellphone mo. Wag po. Huwag niyo pong gawin yan. Pagmamakaawa ko nang sinubukan niyang kunin ang phone ko. Nang hindi niya makuha, tumulong pa si Tanya kaya't napahagulgol na lang ako nang nasa kamay na nila ang phone ko. At napasigaw ako ng pahampas na itinapon sa sahig at tinapakan hanggang sa masira. Simula ngayon hindi ka nalalabas ang bahay na ito, Talia. Wala kang karapatang maglandi. Kinaladkad nila ako sa kwarto ko saka kinulong ako ron. Wala akong magawa kung hindi ang umiyak sa naging kapalaran ko. Kasalanan ko kasi hindi ako naging maingat. Ngunit, kasalanan bang magmahal? Bawal ba sa isang katulad ko? At sino sila para kumontrol sa kapalaran ko? Bakit ako ibebenta? Hindi ba't hindi yun makatao? Kayang gawin yun ni Tia ni Risa kahit kadugo niya ako? Alam kong malupit siya pero hindi ko akalain na may mas ikakalupit pa pala siya. Ilang araw na akong nakakulong, para akong aso na kinukuhanan ng kalayaan. Hindi ko na nakausap pa si Jasper at ilang araw na lang bago ang plano naming magtanan. Kahit na anong gawin kong pagmamakaawa kay Tia at sa pinsan ko, bato na ang kanilang mga puso. Gusto kong makalabas at isigaw kay Jasper na iligtas niya ako rito. Ilayo niya ako rito. Sising-sisi ako na hindi ako pumayag agad. Ilang beses kong tinanggihan ang ideya na yon bago ako pumayag. Tapos nangyari pa ito. Araw-araw kong binibilugan ng mga petsa sa kalendaryo. Yun na lang naging basihan ko hanggang sa umabot ang petsa kung kailan kami aalis ni Jasper. Sana. Sa mismong araw din na yun, binuksan ang pinto ng aking kwarto. Napatayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig at tiningnan ang pumasok. Nakita ko si Tia ni Risa. Akala ko siya lang mag-isa ngunit pumasok din ang isang hindi ko kilalang babae.
Mataba siya at may makapal na kulerete sa mukha. Ang kanyang buhok ay nakatali na parabang buntot ng kabayo. Nakaangat ang kanyang kilay lalo na nang dumapo ang kanyang tingin sa akin. Umangat ang sulok ng labi niya at tiningnan ng aking tiyahin. Ito na bang ibebenta mo sa akin, Risa? Umawang ang aking labi sa kanyang tanong. Oo, Gaudensia, siya nga. Pasado naman, di ba? Sigurado akong dadami ang customers mo. Magandang dilag tong pamangkin ko. Nakaramdam ako ng pandidiri. Hindi niya ba ako tinuturing na kadugo para tratuhin ng ganito? Nakakasuka. Oo, ni Risa, kukunin ko na yan ngayon. Ihatid ng aking tauhan ng bayad, ha? May panibagong pumasok na tao sa kwarto kahit napaatras ako at halos sumabog ang puso ko sa kaba. Kunin niyo na, salamat ni Risa. At nauna nang lumabas ang babae. Naiwan naman kami at ngayon nahawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilaang braso. Nagpumiglas ako. Bitawan niyo ako! Tia! Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo ito? Hindi to makatao ah! Natawa siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko ng mahigpit. Para naman magkasilbi ka, Talia. Binibigyan lang kita ng purpose sa buhay. Huwag ka mag-alala. Baka sa bahay aliwan may kumupkup din sa iyong mayaman. Hindi yun dukha mong boyfriend. Padabog niyang binitawan ng kamay ko at umatras na. Dalhin niyo na yan. Nagsisigaw ako habang hinihila nila akong palabas ng bahay. Paglabas namin, napatingin sa amin ang mga kapitbahay na litong-lito sa mga nangyayari. Nakita ko na patungo kami sa nakabukas na van. Ano ba yan? Makatarungan bang ginagawa ni Nerissa sa pamangkin niya? Huwag na tayong makisali, madadamay pa tayo eh. Sa dami ng utang ni Nerissa, hindi na imposibleng ibenta niyang pamangkin niyang walang kwenta. Tagos na tagos sa puso kong narinig ko mula sa kapitbahay namin. Hanggang tingin lang sila't hindi man lang makaramdam ng awa. Talia! Namilog ang aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Jasper. Kita ko siya na patungo sa akin ngunit hinarangan siya ng lalaki at ni Tia mismo. Jasper! Tulungan mo ko! Pinilit kong magpumiglas sa mga nakahawak sa akin pero masyado silang malakas. Ikaw ba ang boyfriend ng pamangkin ko? Tanong ni Tia kay Jasper na ngayon ay puno na ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Oo, boyfriend niya ako. Anong gagawin mo kay Talia? Huwag ka nang umasa pa sa pamangkin ko. Maghanap ka na ng iba. Hindi ka naman pangit. Madali lang para sa'yo makahanap ng iba. Ibebenta ko siya sa bahay aliwan. Kung mabibili mo siya, pwede mo siya makasama. Nanlaki ang mata ni Jasper. Ibebenta? Hindi pwede yun. Bitawan niyo siya. Sinubukang umalis ni Jasper mula sa pagkakaharang pero sinuntok siya sa mukha kaya't napasigaw ako. Nagpatuloy naman ang paghila sa akin ng mga lalaki habang pinagtutulungang suntukin ang nobyo ko. Jasper! Yun ang huling alingaw-ngaw ng aking pagsigaw sa kanyang pangalan. Dahil nang tuluyan na akong makapasok sa van, hindi na niya ito marinig dahil isinarado na ang pinto ng van. Manahimik ka! Napasingap ako nang makitang nasa likod kong babae kanina. Sobrang sama ng tingin niya sa akin na parabang lalamunin niya ako ng buhay. Please po, palabasan niyo na ako. Wala kayong makukuha sa akin. Wala nga, pero mapagkakakitaan kita kaya tumahimik ka riyan kung ayaw mong masampal kita. Wala akong ibang naramdaman ngayon kung hindi kaba at takot. Kaba para sa buhay ni Jasper na hindi ko na alam kung anong lagay matapos suntukin. At takot para sa maaaring mangyari sa akin. Pagdating namin sa isang bahay, itinulak ako ng lalaki papasok sa isang silid at napaigdad ako ng padabog na isinarang pinto. Nanginginig ang aking katawan habang tinititigan ng mga babaeng nakaupo na lamang sa bawat sulok. Parang gaya ko. Hindi rin nila gusto ang mapunta ito. May mas bata pa sa aking lumuluha. Kayakap niya ang isang babae na mukhang ate niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ngunit mukhang parehas kami ng kapalaran. Oh, may bagong member na pala tayo rito. Napatingin ako sa babaeng nagsalita. May dala siyang malaking bato at sobrang pula na ang kanyang palad. Ganda ah. Ano nangyari sa'yo? Binenta ka ba? Hindi ako sumagot kaya't natawa siya. Mukhang binenta ka nga ah. Sobrang presko pa na luha. Jasmine, ayos na ba? May lumapit muli na babae. Nasa harapan ko sila nag-uusap.
Konti na lang, mabubutas na yung pader, makakalabas na rin tayo. Anong ginagawa nyo? Tatakas kami. Hindi ko hahayaang pagserbisyuhan yung mga marumi dyan. Hanggat hindi pa nagbubukas ang bahay aliwan nila, tatakas kami't magsusumbong sa mga pulis. Ikaw, gusto mo bang manatili? Agad akong umiling. Hindi, tutulong ako. Gusto kong makaalis dito. Ayoko rito. Mabuti naman kung ganon. Sikreto lang to May minamartilyo kaming pader palabas. Sa ilang linggo namin dito, hindi pa naman kami nahuhuli kaya kailangang mag-ingat. Oo, sige. Ang babaeng yun pala ay magbubukas ng bahay aliwan. Ang mga nandito, lahat sila ibinenta. Ang leader nila rito na si Jasmine, siyang kauna-unahang napunta rito. At ang babaeng mataba na yun ay sariling tiyahin niya. Kaya sa unang gabi ko pa lang dito, pinukpok ko ng pader ng bato at kapag papasok ang tauhan para bigyan kami ng pagkain, natatabunan lang ito ng lumang kortina. Hindi ka pa ba pagod? Hindi mo ginalaw yung pagkain mo. Ani Jasmine ang silipin niyang ginagawa ko. 3 araw nang nakalipas mula nang ibenta ko. Wala akong ginawa kung hindi ang pukpukin ng pader na ito para lang mabutas at makalabas. Wala akong oras para umiyak pa rito. Kung hindi ako gagalaw, baka wala ng pag-asa sa akin. Mamaya na ako kakain. Kailangan mabutas na itong pader. Patuloy pa rin ako sa aking ginagawa habang si Jasmine, manghanang nakatingin sa akin. Para saan tong ginagawa mo? Para sa boyfriend ko. Ani ko at tumigil para punasan ng pawis sa aking mukha. Binalingan ko siya. Magtatanan sana kami kaso nangyari to. Kailangan ko makaalis para makita siyang muli at takbuhan ng lahat. Nang magsimula ulit akong magpukpok, bumigay ang konting semento ng pader at nagkaroon to ng malaking butas. Pareho kaming natigilan ni Jasmine at nagkatinginan kami sa isa't isa. May butas na! Napatango ako sa kamatapang na sinilip ang labas. Nagkaroon ako ng tiyan sa buhay dahil ang labas ng butas ay kagubatan na. Mamayang gabi aalis na tayo, ani Jasmine sa akin. Ipapaalam ko sa kanila na magandang balita ito. Tumango ako sa katinakpan nito ng kortina. Nang gumabi, pumasok ang mga lalaki at ang matabang babae. Isa-isa niya kaming sinuri bago nagsalita. Ngayon na ang huling araw ng pagkakakulong nyo dahil sa susunod na araw, magbubukas na ang bahay aliwang ko. Maraming bisitang pupunta kaya't bukas ipapalinis namin kayo. Maliwanag ba? Nakakuyom lang ang aking kamao habang nakatingin sa kanila. Maliwanag ba? Sagot! Maliwanag? Sagot nila bukod sa akin na hindi kayang sumagot. Good! Matulog na kayo kasi magbabago na ang buhay nyo. Nang umalis na sila, nagsitinginan kami kay Jasmine. Siya kasi ang susundin namin kung kailan namin balak tumakas. Saka na, pag medyo tahimik na. Isang beses lang to kasi kapag nahuli tayo, hindi na tayo makakabalik. Mauna ka, Chiquita, kayo ng kapatid mo. Ani Jasmine sa babaeng may batang kapatid. Sige. Alam kong takot kayo pero kung hindi natin susubukan, walang mangyayari. Ayaw nyo namang dumapo ang kamay ng mga maruruming lalaki sa katawan nyo, di ba? Kaya makipag-cooperate kayo. Ilang oras kaming naghintay bago tumahimik ang paligid sa labas. Sa sobrang tahimik ng aming pagmamasid, rinig na namin ang sariling pagtibok ng aming mga puso. Oras na siguro, Talia. Subukan mo kayong sumilip. Sige. Lumunok muna ako bago gumapang sa butas na sakto lang din sa katawan. Nang masilip ko, nakahinga ako ng maluwag nang makitang tahimik na nga. Bumalik ako saka sila tiningnan. Tahimik na. Mukhang tahimik nang lumabas. O sige, mauna kayo, Chiquita. Sigurado ba kayo? Ramdam ko ang takot niya. Ako na lang mauunang lumabas at saka ako magbabantay. Pagbobolontaryo ko sa kanaunang gumapang palabas. Ramdam ko ang kaba sa akin. Halos hindi na nga ako makahinga ng maayos. Pero sinisikap ko pa rin maging matapang dahil lahat kami gusto nang makaalis dito. Isa-isa nang gumapang palabas ng butas ang magkapatid. Kita ko ang pag-iingat sa bawat gapang nila. At nang makalabas, agad kong itinuro ang daan sa kagubatan. Sumunod naman ang iba pang nanginginig. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko habang hinihintay na makalabas silang lahat. Wala na ba, Jasmine?
Mahina akong tanong. Gumapang na rin si Jasmine at nang tuluyang nakalabas. Tumayo siya agad. Wala na. Nagpalingali nga muna ako sa paligid bago pagmasdan ng mga babaeng maingat na tumatakbong palabas. Tara na. Hinawakan ko siya sa kamay. Gusto mo pang makitang kapatid mo, di ba? Naikwento niya kasi sa akin na nawalay siya sa kapatid niya. At kaya niya ito ginawa para makitang muli ang kanyang kapatid. Oo, tara na. Tatakbo na sana kami sa kagubatan nang biglang bumangga si Jasmine sa isang basurahan at gumawa ito ng ingay. Kita ko ang pagpikit niya bago nagsorry sa akin. Ayos lang, tara na. Hoy! Nanlamig ang buong katawan ko't nilingon ang nagsalita. Nakita kong isang lalaki. Anong balak nyo? Saan kayo pupunta? Takbo! Sigaw ni Jasmine. Binitawan namin ng isa't isa. At kanya-kanya ang aming pagtakbo papasok sa kagubatan. Humahampas sa mga sanga sa aking muka at sumasabit ang buhok ko sa mga puno. Pero hindi ako huminto. Naririnig kong yabag ng mga paa sa likod ko. Papalapit ng papalapit. Huwag kang lilingon! Sigaw ni Jasmine na nasa likuran ko. Sinunod kong sinabi niya, hanggat hindi kami nahuhuli, hindi ako lilingon. Kailangan kong isipin ang kaligtasan namin para makita namin ang mga mahal namin sa buhay. Kaso sa gitna ng aming pagtakbo, isang pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Doon ako napahinto at nilingon si Jasmine para sana tingnan siya kaso hindi na siya nakatayo. Jasmine! Nanginginig kong tawag. Bumagsak siya sa lupa na ikinalaki ng mata ko. Nakita ko pa ang pagkalat ng dugo mula sa kanyang tagiliran. Nabaril siya! Jasmine! Sigaw ko't lumuhod sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay na lumamig. Jasmine, tumayo ka, baka maabutan na tayo eh. Matamlay siyang ngumiti sa akin. Thalia, makinig ka sa akin. Umiling ako. Huwag ka na munang magsalita, kailangan na nating makaalis dito. Nataranta na ako dahil papalapit na mga naririnig kong yabag. Hinawakan niya ang aking kamay. Kung hindi ka aalis, parehas tayong mamamatay. Umubo siya na may kasamang dugo. Namutla ako sa nakita ko. Sige na, umalis ka na. Pero, ngayon na. Sigaw niya sabay tulak sa akin. Bumalik kayo rito! Narinig ko ang mga boses. Papalapit na sila. Takbo! Takbo, Thalia! Sigaw pa niya. Huwag kang lilingon. Salamat. Salamat, Jasmine. Hagulgul akong tumayo at tumakbo. Sa bawat hakbang ko palayo, parang pinupunit ang aking puso. Iniwan ko siya ron. Iniwan ko ang babaeng tumulong sa amin para makatakas. Habang tumatakbo, patuloy lang ang iyak ko. Hindi ko alam kung saan ako patungo, basta't kailangan kong tumakas. Andyan pa yan! Sigaw ng isa sa kanila. Mas binilisan ko ang pagtakbo ko, ngunit bigla akong nadapat gumulong ang katawan ko pababa sa isang madulas na bahagi ng lupa. Paulit-ulit akong tumilapon hanggang sa tumama ang ulo ko sa isang napakalaking bato. Biglang dumilim ang paningin ko't halos hindi makapagsalita. Hindi ko maigalaw ang aking katawan at para akong nabingi dahil sa lakas ng impact. Ang huling pumasok sa isip ko bago tuluyang mawala ng malay ay ang mukha ni Jasper. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Sa nangyari sa akin ngayon, mukhang wala ng pag-asang makita ko pa siyang muli. Isang mabigat na pakiramdam ang nagpagising sa akin. Hindi ko halos maigalaw ang aking katawan at tila hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam ang meron ako ngayon. Ang unang bumungad sa paningin ko ay ang kisame na yari sa tuyong kawayan at nipa. May mga bitak yun at doon pumapasok ang sinag ng araw. Nasaan ako? Sumakit ang ulo ko nang bahagya akong gumalaw. Aray! Agad kong naramdaman ng kirot sa aking ulo at ang pandalambot ng buong katawan ko. Pilit akong umupo ngunit may kamay na humawak sa aking balikat. Huwag kang gagalaw, mahinahong sabi ng isang boses ng babae. Napapitlag ako sa gulat at agad na umatras hanggat kaya ng katawan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong isang matandang babae sa aking harapan. May hawak siyang mangkok na may tubig at tela. Sino kayo?
Nanginginig kong tanong habang pinipisil ang kumot na nakabalot sa akin. Hindi siya nagpakita ng masamang intensyon. Sa halip, ngumiti siya. Kalma ka lang, iha. Hindi kita sasaktan. Bakit ako nandito? Mabilis kong tanong. Ramdam ang takot na bumabalot sa dibdib ko. Nakita kita sa gubat eh. Sagot niya habang marahang inilalapag ang mangkok sa tabi. Nangangahoy ako noon. Duguan ka at wala kang malay. Ang akala ko nga patay ka na. Napahawak ako sa aking ulo. May benda ron. Gubat? Tumango siya. Oo, may sugat ka sa ulo. Malalim. Mabuti na nga lang huminto ng pagdurugo. Tiningnan ko ang aking mga kamay. May mga galos. May bakas ng dugo sa aking damit na tuyo na. Ano bang nangyari sa akin? Mahina akong tanong. Tahimik ang matanda habang tinitingnan ako. Ikaw dapat ang nakakaalam niyan, iha. Ano nga ba talagang nangyari sa iyo? Binuksan ko ang aking bibig para sumagot ngunit napahinto ako kasi wala akong masabi. Parang may pader sa aking isip. Pilit kong hinahanap ang alaala. Ang mga mukha. Ang dahilan kung bakit ako naroroon ngunit wala. Wala akong maalala. Hindi ko nga alam kung bakit ako nasa gubat. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya. Biglang bumigat ang aking dibdib. Hindi ko po alam eh. Wala po akong maalala ngayon. Bahagya siyang napakunot noong ngunit hindi na nagtanong pa. O sige, wag mo munang pilitin. Makamakasamayan para sa ulo mo. Marahan niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Pilit pinakakalma ang sarili. Maya-maya, muli siyang nagsalita. Anong pangalan mo, iha? Napatingin ako sa kanya. Pangalan ko? Sinubukan kong magsalita. Sinubukan kong maghukay sa alaala ko. Kahit man lang isang letra ngunit blanko ang isip ko. Nanginginig ang aking labi habang marahang umiiling. Hindi ko po alam eh. Natigilan siya. Hindi mo alam? Tumango ako. Hindi ko mapigilang mangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko po maalala ang pangalan ko. Saglit siyang natahimik bago marahang hinawakan ang kamay ko. O sige, wag mo munang alalahanin. Baka dahil yan dyan sa sugat mo sa ulo. Ngunit ang mas mahalaga ay buhay ka. At mukhang gumana naman ang mga iginamot ko sa iyo ng mga halaman. Baka naman ibabalik din yan. Umasa nga ako sa sinabi ng matanda na baka babalik din kalaunan ng nakalimutan kong alaala. Ngunit nang lumipas sa mga linggo at mga buwan, hindi pa rin to bumabalik. Kaya nang mapagtanto ko na sagabal ang pagpipilit kong maalalang nangyari sa akin, napagdesisyonan kong wag na lang ipilit at mabuhay na lang sa buhay na meron ako ngayon. Jasper's point of view. Hindi na ako tumigil sa paghahanap kay Talia mula noong araw na kinaladkad siya papasok sa van. Kahit duguan ang labi ko at masakit pang tagiliran ko dahil sa bugbog, bumalik ako sa lugar kinabukasan. Wala na sila ron. Tahimik na parang walang krimeng naganap. Parang guni-guni lang ang lahat. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Talia! Nakapamewang ang babae na mukhang pinsan ni Talia. Bakit ka ba habol ng habol sa babaeng yon? Huwag ka nang umasa dahil paniguradong nasa piling na yon ng mga mayayaman. Binenta niyo siya. Hindi yun makatarungan. Aba, kung makabintang ka ha. Pumasok siya sa loob ng bahay at pagbalik, sinabuyan ako ng tubig. Hindi ako nakailag kahit nabasa ako. Umalis ka na. Huwag mo sa aming hanapin ng babaeng yon. Wala kaming pakialam sa kanya. At padabog niyang isinarado ang pinto. Kumuyom ang aking kamaot bigong umuwi. Umiiyak pa si mama nang makitang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko siya masisisi kasi umuwi ako na puno ng bugbog. Itigil mo na ito, Jasper. Iniwan ka na ng babaeng yun eh. Hindi niya ako iniwan, ma. Kinuha siya ng mga lalaking yun. Ibinenta siya ng tiyahin niya. Siguro mabuti na rin yun. Kasi kung hindi baka natuloy ang pagtatanan niyo at itiiwan mo na kami. Ano bang klaseng pag-iisip ang meron ka, anak? Para lang sa babaeng yun? Kayang-kaya mo kaming talikuran? Hindi ako nagsalita. Umalis na ako para wala ng gulo. Alam kong mali ang bala kong gawin pero gusto ko lang makasama si Talia.
Gusto ko siyang ilayo sa abusado niyang tiyahin. Ngunit masyado akong nahuli. Hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa. Kahit alam kong dehado, sinusubukan ko pa rin. Dinala kong sarili ko sa presinto. Isinumbong kong tiyahin niyang si Nerissa. Isinalaysay ko ang lahat ng nalaman ko mula sa pang-aabuso sa kanya hanggang sa pagbenta at sapilitang pagkuha ng mga lalaking hindi ko naman kilala. May ebidensya ka ba? Tanong ng pulis. Napayuko ako. Wala. Wala akong ebidensya. Wala akong litrato. Wala akong video. Wala akong saksi na handang magsalita. At saka baka naglayas lang yung babae. Maraming gumagawa niyan eh. Dagdag pa ng isa. Para akong sinaksak sa dibdib kasi alam kong hindi naglaya si Talia. Kinuha siya ng mga lalaking yun. Inagaw siya sa akin. Pero paano ko ipaliliwanag yun kung wala akong hawak kung hindi ala-ala at galit? Hindi ko basta maireklamo ang tiyahin niya dahil wala naman akong sapat na ebidensya. Maaari pa akong mabaliktad. Lumipas sa mga araw, mas lalo lang akong nangulila sa kanya. Sa umaga, nagtatrabaho ako at sa gabi, naghahanap ako. Bawat iskinita, bawat pabrika, lahat pinupuntahan ko. Mahanap lang siya. Kaso wala. Gusto kong humiling sa Panginoon na sana mayaman na lang ako at hindi isang dukha na walang maipagmamalaki para sa ganun. Madali kong maibibigay kay Talia ang gusto niyang buhay. Anak, nagpunta ang papa mo rito. Tumigil ako sa paghakbang palabas ng bahay nang sabihin yun ni Mama. Nilingon ko siya. Kita kong nagdadalawang isip siyang banggitin yon. Alam ko namang ayaw mo siyang makontak o makausap. Pero hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan dahil sa babaeng yun. Kaya't sinabi ko sa kanya ang problema mo. Huwag na siyang mga ilam pa. Pero anak naman, akong nahihirapan sa iyo eh. Ang papa mo, handa siyang tumulong sa pinansyal na. Hindi ko ho kailangan. Pagputol ko. Huwag mo nang gawin yun ulit. Baka sabihan ka na naman ng asawa niya na desperada. Umalis na ako pagkatapos. May papa akong mayaman. Ngunit dahil iniwan niya kami para magpakasal siya sa katulad niyang mayaman, lumaki akong may galit sa kanya. Arranged marriage ang dahilan kung bakit sila nagkawalay. Balak nga akong kunin ni Papa noong sanggol pa ako pero hindi pumayag si Mama. Isa pa palaging kinokontak ni Papa, si Mama. Kahit na may asawa na siya kaya't nang masugod si Mama noon, nagalit talaga ako ng todo at pinutol na ang koneksyon sa kanya. Mas mabuti nang mabuhay kami ng simple, kesa marangya ngunit magulo. Hindi ko pinangarap maging mayaman ngunit walang puso. Pinokus ko ang sarili ko sa pagtatrabaho para naman maibsan ang lungkot at nararamdaman ko. Patuloy pa rin ako sa paghahanap. Nag-iipon na nga rin ako ng pera kung sakali mang mahanap ko na siya. May balita ka ba? Tanong ng kasamahan ko habang nagpapahinga kami sa kargahan. Pinunasan kong sarili kong pawis habang nakikinig sa kanila. Nahuli raw yung babaeng sangkot sa bentahan ng mga babae. May isang napatay eh. Maraming nailigtas. Nanlaki ang matakot na patingin sa kanila. Parang may sumabog sa dibdib ko. Anong ibig niyo sabihin? Gulat silang napatingin sa akin. Ayos ka lang, Jasper? Saan mo nakuha yung balitang yan? Sa dyaryo. Inabot niya sa akin. Bakit ba? Tiningnan ko ang dyaryo at nakita kong itsura ng mga nahuli. Kasama na ron ang mga lalaking bumugbog sa akin at tangbos nila. Hoy Jasper, sandali! Hoy, hindi pa tapos yung trabaho mo! Iniwan kong trabaho ko at tumakbo papunta ron. Hinahanap ng aking mga mata si Talia sa dagat ng babaeng biktimang nagiiyakan. Hindi ko siya makita kaya't lumapit ako sa isa para magtanong. Pinayagan naman ako ng mga pulis na makalapit. May kilala ba kayong Talia? Paulit-ulit kong tanong. Payat lang siya, maputi, may pasa sa pisngi. May isang babaeng napatingin sa akin. Nanginginig ang kamay niya. Kilala namin siya. Siya yung kasama ni Jasmine. Asa na siya? Nakita niyo ba? Umiling ang babae. Si Jasmine, nabaril eh. Pero bago yun ay nakatakas sila. Pinauna kami kahit wala na kaming alam sa sunod na nangyari. Basta't ang kumpirmado lang, nabaril si Jasmine at namatay. Nanlamig ako. Siya lang ang nakita sa kagubatan ng mga pulis. Si Talia, hindi nila nakita. Parang gumuho ang mundo ko. Buhay pa ba siya? O huli ng lahat?
Pinakiusapan ko ang mga pulis na hanapin siya. Nagbigay ako ng pangalan, deskripsyon, kahit ano. Pero mabagal silang kumilos. Siguro dahil hindi lang naman siyang inaasikaso nila. Maraming nangyayari araw-araw. Pero ang sakit pa ring isipin na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Kumpirmado ng patay na yung Jasmine na pamangkin pa ng nagpasimuno ng lahat ng ito. Isa akong kargador. Walang pera, walang koneksyon, walang kapangyarihan. Bigo akong naglakad pa uwi. Walang ibang nasa isip ko kung hindi si Talia. Hanggat hindi pa siya nahahanap, umaasa ako na buhay pa siya. Yun na lang ang pangahawakan ko. Hindi ko na ituloy ang pagtuloy sa bahay nang makitang may nakaparadang kotse doon. Kumunot ang noo ko. Lumabas sa kotse ang lalaking ayaw ko nang makita. Umigting ang aking panga. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang tulungan, Jasper. Kahit na anong pagtaboy mo sa akin, hindi maipagkakailan na anak kita. Ikaw lang nag-iisang anak ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalagpasan ko na siya nang hawakan niya ako sa braso. Babaguhin ko ang buhay mo. Kahit yun na lang ang pambawi ko sa pagkukulang ko sa'yo. Wala kaming anak ng asawa ko kaya't walang magmamana ng ari-arian ko kung hindi ikaw lang. At isa pa, may pinaglalaban ka, hindi ba? Ayokong matulad ka sa akin. Kapag nakita mong mahal mo, mabibigyan mo siya ng magandang buhay kung tatanggapin mo ang alok ko. Anong alok mo? Sumama ka sa amin sa Amerika. Mag-aral ka ron. Ihahanda kita para sa business. Ito na lamang ang pambawi ko sa'yo at sa ina mo, Jasper. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Thalia's point of view. Sa unang mga buwan lang naman ako nahirapan sa sitwasyon ko. Kung hindi dahil kay Tia Merlinda, hindi ko kakayanin to. Kay laki ng ambag niya sa buhay ko to the point na hindi ko na kayang itanong pang nakaraan ko kasi tingin ko pangit. Sa mga buwan na taon na kasama ko ang ginang, sobrang payapa ng buhay ko. Binigyan niya rin ako ng pangalan kasi hindi ko makilala ang akin. Mahirap lang si Tia Merlinda. Kaya kahit gusto niya akong ipagamot, hindi rin kaya at nagdadalawang isip din siyang gawin yon. Dahil baka naman may banta pala sa buhay ko. Given na nakita niya akong duguan at walang malay sa kagubatan. 5 taon ang nakalipas mula nang magising ako sa isang kubong duguan. Wasak at walang kahit na anong maalala. Kilala ko bilang si Annabel. Hindi ko alam ang mga alaalang nawala sa akin. Hindi ko alam na may parte ng sarili kong binura ng panahon. Curious ako ngunit sa tuwing ipipilit kong sarili kong makaalala, sumasakit ang ulo ko't nawawala ng malay. Tinuturing akong tunay na anak ng ginang na sumagip sa akin. Tinuturuan niya akong magtanim, mag-alaga ng hayop, at mamuhay ng payak pero payapa. Sa kanya ko unang natutunan kung ano ang salitang tahanan. Masaya ako. Totoong masaya ako sa buhay na meron ako. Pero tingin ko may kulang pa rin. Ngunit hindi ko lamang masabi kung ano ba yun. Iha, bumili ka ng damit na mapupusuan mo hanggat narito tayo sa lungsod. Ani Tia Merlinda sa akin nang bumaba kami sa lungsod para bumili ng mga kailangan. 1 o 2 sa isang buwan, bumababa kami dahil sa bukid kami nakatira. Mahal din ang pamasahe kaya't kapag bababa kami, todo ng pagbili. Isa rin sa supplier ng mga gulay at prutas si Tia Merlinda. Iyon ang source of income niya. Nasa bukid lang naman po tayo. Hindi ko kailangan. Sagot ko kay Tia. Kahit na. Dalaga ka, magpaganda ka. Malay mo may mabibighani sa iyo rito. Hindi mo naman kailangang mamuhay sa bukid. Napailing ako. Ayos naman sa bukid, Tia. Payapa kahit walang kuryente. Sagana naman tayo sa tubig. Bumili kami ng karne. Wala kaming refrigerator kaya't nakikilagay lang kami sa kapitbahay na malayo pa sa bahay namin. May bayad pa yun. Bumili rin kami ng mga groceries. Pakyaw na itong ginagawa namin para hindi nabababa kung may kailangan. Kumaway si Tia Merlinda sa motor na papakyawin namin na nasa kabilang gilid ng kalsada. Ayan na si Mario! Tumawid na tayo, Annabel! Maligayang sabi ni Tia Merlinda at nauna nang tumawid.
Susunod na sana ako nang napahinto ako dahil sa nakabibinging ingay ng pagbusina ng sasakyan at huminto ng ilang pulgada na lang ang layo kay Tia. Tia! Sigaw ko't mabilis na lumapit. Natumba siya sa kalsada at nahulog ang mga pinamiling gulay at tray ng itlog sa kalsada. Tia! Lumuhod ako sa gilid niya at hinawakan siya sa balikat. Ayos ka lang po ba? Oo, iha. Hindi naman ako natamaan pero yung mga itlog nabasag. Nakaramdam ako ng gigil at nag-angat ng tingin sa magarang kotse. Tumayo ako at tumakbo patungo sa kotse at hinampas ang harapan nito. Gigil na gigil ako sa nangyari kasi muntik na at matanda na si Tia. Ano bang problema mo? Sigaw ko. Muntik mo nang mabanggang matanda. Bumukas ang pinto at bumaba ang driver na ngayon ay galit ring kagaya ko. Hindi ka ba tanga? Bigla na lang kayong tumatawid kasi wala namang sasakyan kanina. Bigla na lang kayong sumusulpot na para bang kayong may-ari ng kalsada. Tingnan mo ngayon ang nangyari kay Tia. Mabutit hindi mo nabangga pero nabasag ang mga pinabili namin. Napatingin na rin sa amin ng iba. Sinubukan akong pigilan ni Tia Merilinda na nakatayo na ngunit hindi ako nagpaawat. Magsasalita pa sana ang driver nang bumukas ang pinto ng backseat. May lalaking bumaba. Matangkad, maayos ang pananamit. May otoridad ang tindig. Yung tipong lalaking sanay sundin at gwapo. Pero hindi ko maamin dahil sa nangyari ngayon. Mainit ang ulo ko. Anong nangyayari? Tanong nito at ang tingin ay nasa driver niya. Sir, sinisisi pa ako sa pagkabasag ng mga itlog. Sila naman tong basta-basta na lang tumatawid. Bakit hindi ka na lang kasi umamin na kasalanan mo? Gigil ko. Iha, wag mo nang sayangin ang enerhiya mo. Tayo nang magsosorry. Kasalanan ko naman Hindi, Tia. Dapat magsorry siya. Napatingin na sa akin ang lalaki. Nung una, sobrang lamig ng kanyang paningin na para bang lalamunin ako ng buhay. Ngunit nang tumitig siya, napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon. Talia! Banggit niya tumakbang siya papalapit sa akin. Litong-lito ako sa kanya. Akala ko nga'y magsosorry siya ngunit nanigas ako nang bigla siyang yumakap. Gulat na gulat ang driver niya. Pati na rin ako. Nang humigpit ang yakap niya sa akin, natauhan ako at tinulak siya. Nagulat ako nang makitang napakadali ko siyang nailayo sa akin. Hinang-hina siyang nakatingin sa akin. Emosyonal ang kanyang mga mata. Ano to? Sa tingin mo tatanggapin ko ang yakap mo bilang pambayad sa nagawa ng driver mo? Talia! Anong Talia sinasabi mo? Baliw ka ba? Ikaw to. Ikaw si Talia. Na-stress na ako. Ha? Anong Talia? Miss na kita. At yumakap siyang muli. Nainis ako dahil chancing ang lalaking to kaya tinuhod ko siya sa betlog niya. Napayuko siya sa sakit at nabitawan ako. Huwag mo nga akong hahawakan! Manyakis ka! May bumusina ng ibang sasakyan kasi nakaharang ang kotse ng manyak na lalaking to. Hindi ko kailangan ng yakap, tarantado. Bayaran mo yung mga nahulog ni Tia para matapos na. Tumango siya na parang tuta. Nanubig din ang kanyang mga mata. Ano bang problema ng lalaking to? Naiyak ba siya dahil tinuhod ko siya? Sobrang sakit ba nun? Bayaran mong lahat para mapatawad ko kayo ng driver mo. Ihahatid mo kami hanggang sa amin sa bukid. Since masakit ang puwet ng Tia ko at hindi siya makaupo ng maayos. Nakatitig pa rin siya sa akin kaya't inangatan ko na siya ng kilay. Hindi ako si Talia, kaya wag mo kong matawag-tawag sa ganyang pangalan ha. Diyos ko ka. Pasensya na sa nangyari. Babawi kami. Ihahatid namin kayo. Bibili lang muna tayo ng itlog at gulay. Umalma ang driver. Sir, di ba may kikitain pa tayo ngayon? Di ba? Si Miss Mejares? I'll cancel it and reschedule. Mas importante to. Mabait naman palang mayamang lalaki na ito. Mas dumami tuloy ang itlog namin at ang mga groceries dahil sa pambawi niya sa nangyari. Panay rin ang tingin niya sa akin kaya't panay rin ang pag-angat ng aking kilay. Alam ko namang maganda ako pero wag mo kong titigan ng ganyan. Hindi kita type. Umawang ang labi niya sa sinabi ko at bumalik na sa harapang tingin niya. Nasa backseat kami ng magarang kotse. Hindi ko nga lubos akalain na makakarating pang magarang kotse sa bukid. Pangit pa naman ang kalsada rito. Sa unang liko pa lang,
Halos malunod na agad sa putik ang mga gulong. Ilang beses na kaming muntik tumirik at bawat pagdausdos ng kotse, ikinakabog ng dibdib ko. "Sir, hindi na po kakayanin dito," sabi ng driver habang nakakunot ang noo. "Baka masira na po yung sasakyan." "Diretso lang," mariing wika ng binata sa driver niya. "Kailangan natin silang maihatid." Napatingin ako sa kanya mula sa likod. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ipinipilit ang kotse niya sa lugar na halatang hindi para sa kalsadang ito. Pwede niya namang sabihin na hanggang dito na lang. Pero tingin ko nagpapa-impress siya sa akin. "Annabel!" Tawag ni Tia Merlinda habang hawak ang kamay ko. Grabe ano, unang beses kong makasakay sa ganitong kagandang kotse. Napangiti ako kahit pilit. "Okay ka lang po ba, Tia? Masakit pa bang balakang mo?" "Ay naku, hindi na." Masayang sagot niya. "Salamat sa Diyos at sa lalaking ito." Napatingin muli ako sa binatang nasa unahan ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, may kung anong bumabalot sa kanya na parang lungkot na pilit na itinatago. Sino kaya ang Talia na yun at napagkamalan pang ako? Wala naman sigurong Talia na dukha na kilala niya dahil mayaman siya. Nang makarating kami, halos puro putik na rin ang kalahati ng sasakyan. Bumaba siya agad at tinulungan kaming buhatin ng mga pinamili. Dumating na rin ang motorsiklo na siya namang naghatid sa pinamili naming isang sako ng bigas. "Salamat. Pumasok muna kayo. Kumain ka muna bago umalis." Ani Tia Merlinda na tuwang-tuwa sa nangyari. Hindi na po." Magalang niyang sagot. Nainis ako. "Ano ba yan?" Sabi ko. "Pakakainin ka na nga, tatanggi ka pa. Maarte." Napatingin siya sa akin. Parang natigilan. O sige ho." Mabilis niyang binawi. "Kakain po ako." Hilaw akong ngumisi at nauna nang pumasok sa maliit naming bahay. Sa unang pagkakataon meron kaming bisita. Nagluto ako sa kusina habang si Tia naman ang nag-entertain sa dalawa. Nagluto ako ng sinigang at nagprito rin ng isda. Sa laking taon ng mga ito para silang naging higante sa bahay na ito. Binigyan pa sila ng pamaypay kasi wala kaming electric pan. Wala rin kaming kuryente. "Pasensya ka na, iho ha. Wala kaming kuryente. Wala rin kaming malamig na tubig." "Okay lang naman po." Tinapos ko nang niluto ko at naglapag na sa lamesa. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang paninitig niya sa akin. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng kaba. "Kumain na tayo." Ani ko pagkatapos ihanda ang lahat. "Tia, kain na." "O siya, halik kayo. Kumain muna kayo. Masarap magluto itong si Annabel kaya sigurado ako mabubusog kayo." "Annabel?" Tinaasan ko siya ng kilay. "Oo, Annabel. Yun ang pangalan ko. Hindi Talia." Medyo sarkastiko ang pagkakasabi ko noon bago ko umupo at kumain na. Habang kumakain kami sa maliit naming mesa, napatingin ako sa bintana at naisipang biruin siya. "Uy, masarap ba yung luto ko?" "Oo, masarap." Sagot niya at mapungay na tumingin sa akin. "May lason yan." Bigla siyang nabulunan at naibuga ang kanin. Humagalpak naman ako ng tawa. "Biro lang." Napailing si Tia. "Annabel naman." "Pasensya na ho, Tia. Wala yang lason. Binibiro ko lang kayo." Pambawi ko. "Ang sarap mong magluto. Pupwede ka ng mag-asawa." Natawa naman ako sa sinabi niya. "Oo nga, pero wala naman yatang papatol sa dalagang bukid. Kontento na ako rito." Mabutit hindi na siya nagsalita pa. Ayoko rin namang makichika ang lalaking ito dahil hindi ko naman siya kilala. Nang gumabi, lumabas na ang dalawang lalaki. Jasper pala ang pangalan ng binata, samantalang Ray naman ang pangalan ng driver niya. Personal na nagsorry muli sila sa amin bago lumabas sa bahay. Napahalukip-kip lang ako habang tinatanaw ang driver na sinusubukang paandarin ang kanilang kotse. "Jasper, iho, maraming salamat ha. Hulog ka talaga ng langit Huwag ka mag-alala, hindi ako galit sa nangyari. Alam ko na mga aksidente lamang yon." Ani Tia Merlinda. "Walang anuman po." Sumulyap siya sa akin.
Salamat din sa pag-intindi. Hindi ka ba magsusorry dahil pinagkamalan mo kung ibang babae dyan? Nangyayakap ka pa. Tumikhim siya't hinarap ako. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Kamukha mo kasi talaga siya. Sino ba yung Talia na yan? Girlfriend mo? Oo. At 5 taon na siyang nawawala. Umawang ang labi ko't napatingin ako kay Tia Merilinda. Nagulat din. Talaga? Baka naman patay na yun? Hindi siya patay. O baka naman sumama na sa iba pero ang lupit mo 5 taon na mahal mo pa rin? Oo. Kasi kapag nakita ko siya, hindi ko na siya pakakawalan pa gaya ng dati. Napatango ako at hindi na nagsalita. Wala naman akong alam sa buong pagkatao ng lalaking to kahit ayoko nang magsalita. Sir! Bumalik ang driver niya na may bigong ekspresyon sa muka. O bakit? Ayaw na hong umandar ng sasakyan eh. Ha? Oho sir. Si Jasper ang tumingin sa kotse at kami naman ni Tia ay nagkatinginan. Nakaramdam ako ng konting konsensya dahil napakalayo rin naman talaga nito. Dito na lang kayong manatili. Alok ni Tia Merlinda nang bumalik si Jasper. Gabi na rin kasi baka bukas ayos na yan. Ayos lang po ba na dito na muna kami? Sumulya pa siya sa akin. Oo naman iho, pero pasensya na't wala kasi kaming kutsyon. No problem po. Kaya kinagabihan, sa munting bahay namin sila nanatili. Ngunit ang isang gabi lang sanang pananatili ay nadagdagan ng kinaumagahan, hindi pa rin umaandar ang sasakyan. Bukod doon, walang signal dito kaya't ang driver na si Ray nautusang bumaba mag-isa sa lungsod sa kayang motorsiklo para makahingi ng tulong. Naiwan tuloy ang binata rito na ngayon ay tumutulong pa sa amin ni Tia Merilinda. Iho, hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi ka naman sanay sa bukid eh. Ani Tia nang tinulungan kami ni Jasper sa pagkuha ng kahoy. Hindi ako nakapagsalita dahil napuno ako ng mangha. Napakarami kasi ng kahoy ang kanyang nadala at sisibakin pa niya ito. Sa yaman niya, hindi ko lubos akalain na marunong pala siya. Naku, sanay po ako Tia. Ganito ho ang buhay ko dati eh. Ay talaga ba? Opo. Ang galing naman. Bihira na lamang sa mga lalaki ang marunong sa ganito. Nang tumingin si Jasper sa akin, agad akong umiwas ng tingin. Hindi nakabalik dito ang driver ni Jasper. Ang bumalik dito makalipas ang ilang araw ay ang bagong sasakyan niya na pambukid. At may kumuha pa sa nauna niyang sasakyan para doon sa kanila ayusin. Hindi lang yon. May dala rin siyang kutsyon, refrigerator, at ang pinaka nakakagulat, pinalagyan niya kami ng kuryente. Kaya itong si Tia, mangyak-ngiyak sa kabaitang ipinapamalas ni Jasper sa amin. Iho, naku napakabuti mo naman. Ngayon lang kami nagkaroon ng kuryente. Ang mahal kasi. Walang anuman po. Basta po, ang mahalaga may ilaw na kayo. Lumapit na ako sa kanya. Wala ba tong kapalit? Napatingin siya sa akin. Iha, ano ka ba? Ani Tia. Pasensya na Tia. Hindi kasi natin siya kilala para makatanggap tayo ng ganito kalaking tulong. Baka naman may gusto siyang kapalit. Oo, may gusto akong kapalit. Umawang ang labi ko. Sabi ko na nga be, ano bang gusto mo? Wala kaming... Gusto kong manatili muna rito. Makapagbakasyon sana muna. Kung ayos lang sa inyo. Sa iyo, Annabel. Abay, oo naman iho. Ayos lang sa akin. Ayos lang ba sa iyo, Annabel? Napalunok ako bago matamlay na tumango na para bang disgusto ko. Pero sige, pagbibigyan ko to since may kuryente, refrigerator at kutsyon na kami. O sige, pwede ngunit wala kang maayos na mahihigaan na. 2 kutsyon lang ang binigay mo eh. Ayos na ako kahit saan. Sanay ako. Sus, sa yaman mo na yan, sanay ka? Isa lang naman akong simpleng lalaki bago mangyari ang lahat ng ito. At alam yun ni Talia. Sus, binanggit na naman niya ang pangalan na yun. Baka kamukha ko nga talaga. Nasaan na kaya yun? Mayaman naman siya ngunit hindi niya pa rin nakikita. Jasper's point of view. Planado ang pananatili ko rito dahil na rin sa lukso ng puso ko. Kahit Annabel ang pakilala sa akin ng dalagang ito, ramdam ko na may kulang pa talaga. Kasi kahit 5 taon nang nakalipas, kilala ko pa rin ang babaeng minahal ko.
Sa ulo kong lahat sa kanya, pati ang nunal niya. Alam ko kung saan kaya't sobrang lakas ng kutob ko sa kanya. Nagdududa rin ako kung nagpapanggap lang ba siya na hindi ako kilala o hindi talaga ako kilala. Isa lang ang nakita kong pagbabago. Yun ay ang ugali niya. Mahinhin siya noon pero sa nakikita ko, palaban siya ngayon. Kaya't nagdadalawang isip pa rin ako kung siya nga ba si Taliyang hinahanap ko. Alam kong maganda ako pero wag mo na akong titigan ng ganyan. Naninindig ang balahibo ko sa'yo eh. Natauhan ako nang magsalita siya. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Sinamahan ko siya sa batis. Doon siya naglaban ng mga damit nila. Sobrang simple niya lang na babae. Pero halata na hindi siya nagpapaapi. Baliktad kay Talia na hinayaan niya lang na sampalin siya ng tiyahin niya. Kamukha ko ba talaga? Nagulat ako sa tanong niya pero sumagot ako. Oo, kamukhang kamukha. Sus, normal lang na maraming kamukha. Si Tia Merlinda nga eh. May kamukha sa lungsod, munti ko na nga mapagkamalan. Pero ibang sigaw ng puso ko. Kahit siya na mismong nagsabi, parang ayaw tanggapin ng puso ko. Kaya kahit nilinaw na, umaasa pa rin ang gusto ko sa posibilidad. Nung gumabi, hindi ako makatulog. Nasa kawayan na upuan lang ako sa sala nila at ang unan ko, medyo matigas dahil gawa sa mga lumang damit. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang napabangon ako dahil sa sigaw. Wag! Wag! Hindi kita iiwan! Wag! Napatayo na ako at dumiretso sa kwarto kung saan naroroon si Annabel. At si Tia Merlinda na ngayon ay pilit ginigising ang dalagang sumisigaw sa gitna ng tulog. Iha! Niyakap ito ng matanda. Napalapit na rin ako. Anong nangyayari? Pasensya ka na, iho, kung nadistorbong pagtulog mo ha. Ganito kasi si Annabel minsan sa gabi. Tiningnan ko ang dalaga na ngayon ay naimulat na ang kanyang mga mata. Ngunit nakahawak sa kanyang ulo. Iha, ayos ka lang ba? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Nanatili lang akong nakatingin sa kanya na naghihirap. Ngayon ko lang nasaksihan to. Dalhin natin siya sa ospital. Iho wala kaming pambayad. Kaya nga hinayaan na lang namin ito pero lumalala na yata. Ako ho ang magbabayad. Dalhin natin siya sa ospital. Kahit gabing-gabi na, nagawa ko pang buhatin si Annabel para lang maisakay siya sa kotse. Nawalan siya ng malay sa sobrang sakit ng kanyang ulo kaya't nag-alala ko. Bakit ho siya nagkakaganyan? Hindi ko napigilan ng magtanong habang nagmamaneho pababa sa bukid. Siguro dahil sa nangyari sa kanya 5 taon nang nakalipas. Natigilan ako roon. Napulot ko lang kasi si Annabel sa kagubatan noon. Duguan ang ulo at walang malay. Dinala ko sa kubo namin sa bayan at ginamot. Kaso pagising niya hindi niya kilalang sarili niya. Hindi niya rin alam kung ano bang nangyari sa kanya. Hindi ko nga alam kung ano bang gagawin ko iho Hindi ko na siya dinala sa ospital o sinumbong sa pulis. Dahil baka may nagbabanta sa buhay niya. Kaya't nandirito kami sa bukid nakatira ngayon. Halos hindi ako makahinga sa mga nalaman. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Kasi malakas na ang paniniwala ko na siya nga si Talia. Parang may humihigpit sa dibdib ko habang binabaybay namin ang madilim at maputik na daan pababa ng bukid. Ang bawat lubak ay parang hampas sa konsensya ko. 5 taon. 5 taon siyang nagdurusa ng mag-isa. At ako, walang nagawa kung hindi maghanap, maghintay at umasa. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa rear view mirror. Nasa likod ng dalaga. Nakahilig ang ulo sa balikat ng ginang. Konti na lang, bulong ko. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Pagdating sa ospital, sinalubong kami ng mga nurse. Mabilis ang kilos nila. Inilapag siya sa stretcher. Tinanong ang edad, pangalan, kung ano nangyari. Napaatras ako nang tanungin ang pangalan niya. Annabel! Sagot ng ginang, nanginginig ang boses. Parang may tumusok sa puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin hindi. Na may isa pa siyang pangalan. Isang pangalan na inukit sa puso ko. Pero nanahimik lang ako. Hindi pa panahon. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras na pagtingin sa kanya. May lumang pinsala pala siya sa ulo. Paliwanag nito. Mukhang galing to sa matinding hampas.
Posibleng iyon ang dahilan ng kanyang amnesia at ang mga matitinding pananakit ng kanyang ulo. Kailangan niya ng CT scan at gamutan. May posibilidad na bumalik ang alaala pero wala pa rin tayong kasiguraduhan. Hindi ko na narinig ang sumunod pang sinabi. Isang pangungusap lang ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Posibleng bumalik ang alaala. Lumapit ako sa salamin ng ICU. Doon ko siya nakita. Nakahiga. May mga tubo at benda sa ulo. Sa liwanag ng ospital, mas malinaw ang lahat. Ang hugis ng mukha niya, ang pilik mata, at doon sa may bandang leeg, bahagyang natatakpan ng kumot ang munting nunal na minsan kong hinahalikan kapag nagkikita kami noon. Napapikit ako. Talia. Pabulong kong sambit. Ako ito. Hindi ko alam kung maririnig niya. Hindi ko alam kung makikilala pa niya ako. Pero sa sandaling yun, gumawa ako ng pangako sa sarili ko at sa babaeng nasa kabilang panig ng salamin. Hindi na ako aalis. Kahit hindi niya ako kilala. Kahit masakit. Kahit abutin pa ng panibagong mga taon. Hihintayin ko siyang maalala kung sino siya. At kapag dumating ang araw na yun, sisiguraduhin kong hindi na siya muling mawawala. Nang nagkamalay ng dalaga, naunang nagtungo si Tia Merilinda. Kahit maputla siya, nag-uumapaw pa rin ang kanyang kagandahan. Annabel! Ay, kamusta na? Maayos na bang pakiramdam mo? Dahan-dahang tumango naman ang dalaga. Kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng puting kisame. Ang mga ilaw, ang amoy ng ospital. Hinawakan niya ang ulo niyang may benda at napapangiwi. Masakit pa rin ba? Oo, pero parang mas magaan na. Mahina niyang sagot. Bakit nga pala ako nandito? Mahal yata dito, Tia eh. Mamumulubi tayo nito. Alam ko, Iha, pero nag-alok si Jasper na siya nang magbabayad sa bayarin. Nasaksihan niya kasi ang nangyari sa iyo eh. Nag-alala siya ng husto. At kilala ka niya, Iha. Kilala ka na niya bago ka pa man dumating sa buhay ko. Ha? Doon na ako lumapit. Ang bawat hakbang ko'y papalapit sa kanya ay parang may dalang bigat na ilang taon kong dinadala. Paglapit ko, lumuhod ako sa sahig, sa gilid ng kama niya. Nagulat siya. Kita ko kung papaanong nanlaki ang kanyang mga mata. Papaano siyang bahagyang umurong sa unan. Anong ginagawa mo? Tanong niya, bakas ang pagtataka sa boses. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang dibdib ko, pero pinilit kong maging matatag. Hindi mo man ako kilala ngayon pero ikaw si Talia. Sigurado ako. Tumahimik ang buong paligid. Maging si Tia Merilinda ay napahawak sa dibdib. Tila nabigla sa sinabi ko. Talia? Natawa siya. Talaga bang naniniwala ka na ako yun? Oo, kahit tawanan mo ko, malakas ang kutob ko na ikaw ang hinahanap ko. May amnesia ka kaya't hindi mo maalala. Ilang taon kitang hinanap, Talia. At masaya ako na nasa piling ka ng mabuting tao. Hindi ko siya hinawakan, hindi ko siya pinilit. Nanatili lang akong nakaluhod. Parang isang makasalanang humihingi ng kapatawaran. Hindi kita pipiliting maniwala. Hindi kita hihilahin pabalik sa isang buhay na hindi mo naman na maalala. Hihintayin kita. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo gagawin yan sa isang taong hindi ka naman kilala? 5 taon ang nakalipas. Kung talagang ako si Talia, hindi mo na dapat ginawa to. Naghanap ka na lang sana ng... Mahal kita. Hindi ko kayang maghanap ng iba. Mas gugustuhin ko pang tumandang binata kaysa pumatol sa iba. Talia, kaya hihintayin kita hanggang sa maalala mo ko. Ilang araw lang sa ospital si Talia bago payagan ng doktor na umuwi. Ako pa rin ang mismong naghatid sa kanila pabalik sa bukid. Pagdating namin doon, nakasunod lang ako kay Talia na tahimik ngayon. Si Tia Merilinda naman ay hinanda ng higaan. Talia, Annabel, tawag ko sa kanya.
Lumingon siya. Bakit? Kailangan mong magamot. Hindi pa ba sapat yung sa ospital? Hindi. Dapat kang matingnan palagi hanggang sa bumalik ang alaala mo. Napatingin sa akin ng matanda. Para bang may inaantay siyang idagdag ko. Sumama na kayo sa akin. Sa bahay ko muna kayo. May doktor akong pwedeng kunin anumang oras. Mas magiging maayos kasi ang kalagayan mo ron. Agad na kumislap ang mga mata ni Tia Merlinda. Halos hindi na siya nagdalawang isip. Kung ganun iho malaking tulong yan. Matagal ko nang gustong ipagamot ng maayos yung si Annabel. Pero wala naman akong kakayahan. Si Annabel naman ay tahimik lang. Nakatingin lang siya sa sahig. Tila may mabigat na iniisip. Hindi ba masyado nang abala ito para sa'yo? Tanong niya sa wakas. Hindi ako tinitingnan. Baka kasi nagkakamali ka lang Baka kamukha lang talaga ako ng taong hinahanap mo. Tumango ako. Tinanggap ang pagdududa niya. Posible. Sagot ko ng tapat. Pero kung nagkakamali man ako, wala akong pagsisisihan. Mas mabuti nang sigurado. Hinawakan ni Tia Merlinda ang kamay ng dalaga. Annabel, kung hindi totoo ang sinasabi niya, hindi siya mag-aaksaya ng panahon, pera at pagod para sa atin. Susubukan lang naman natin Wala namang mawawala. At para na rin hindi mo na kailangang magdusa gabi-gabi. Tumingin sa akin ang dalaga. Parang sinusukat niya ang bawat salita ko. Bawat kilos. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. O sige, papayag na ako. Kinabukasan ay bumiyahe kami patungo sa bahay ko. Tahimik silang dalawa sa loob ng kotse. Ngunit ramdam kong paghanga nila sa bawat madadaanan naming malalawak na kalsada. Nang tuluyan na naming marating ang bahay, bumagal ang takbo ko. Bumukas ang malalaking bakal na gate. Ay Diyos ko! Marahang sambit ni Tia Merlinda. Kita ko sa salamin ang pagkabigla ni Annabel. Napalunok siya. Napatingin sa malawak na damuhan. Sa malaking bahay na tila hango sa mga kwento lamang. Dito ka nakatira? Tanong niya. Halos pabulong. Oo. Pagbaba namin ng sasakyan, sinalubong agad kami ng babae na maayos ang postura at elegante ang bihis. Anak! Yumakap si Mama sa akin na ngayon ay punong-puno na ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bumalik ka na! Nilingon niya ang kasama ko't namilog ang kanyang mga mata. Anak! Nakita mo siya? Tumango ako't lumapit sa kanila. Mama, sila si Tia Merlinda at Annabel. Annabel? Hindi siya makaalala, Mama. Kaya iyon ang pangalan niya. Napatakip si Mama sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Ay, Diyos ko! Naiintindihan ko si Mama. Kahit nagalit siya noon sa bala kong pakikipagtanan, alam niyang pinagdaanan ko. Alam kong masaya siya para sa akin. Sa Lia's point of view. Manghang-mangha ako sa kwartong inilian sa amin ni Tia Merlinda. Magkaiba kami ng kwarto at ang ganda. May mga kasambahay pa na nag-aasikaso sa paglalagay ng kortina at iba pa. Ito ang magiging kwarto mo. Ayos lang ba ito sa'yo? Marahang tanong ni Jasper. Oo, ang ganda nga Ngayon pa lang yata ako makakahiga sa ganitong bahay. Ayos lang ba talaga? Tumango siya. Oo, ayos lang. Sa tabi nito, kwarto ko na. Kumunot ang noo ko. Bakit tayo magkatabi? Namula ang kanyang tenga sa tanong ko. Para matugunan niyang pangangailangan mo, Iha. Ani ng isang ginang na maganda. Mukhang ito ang ina ni Jasper. Sige po. Tumikhim si Jasper. Basta, kakatukin mo lang ako anytime, okay? Salamat. Nang ako na lang mag-isa sa bagong kwarto ko, napahiga na lang ako sa kama at napaisip. Nakatitig lang ako sa magandang kisame nang ginawa ko yon. Kung ako nga si Talia, ano bang nangyari sa akin? Bakit duguan ako? Bakit nasa gubat ako? Anong nangyari sa akin? Gusto kong itanong yung mga yon. Mabuting tao si Jasper at ramdam ko ang pag-iingat niya sa akin magmula nang nasa bahay na niya kami ni Tia. Pati ang kanyang ina, mabait din at talagang pinaglulutuan pa kami.
Paborito mo raw ito, sabi ni Jasper. Naikwento niya sa akin noon. Umawang ang labi ko nang makitang pagkain na kanyang inilapag. Ano po ito? Bicol Express. Tikman mo. Sinubukan kong tikman ang sinasabi kong paborito ko at masarap siya. Napangiti siya nang maubos ko at sinalinan pa ako ng tubig. Ma'am, asan po pala si Jasper? Tanong ni Tia Merlinda. Hindi kasi namin sabay sa tanghalian si Jasper. Ilang araw na rin ang nakalipas magmula nang magpunta kami rito. Nasa bahay ng papa niya. May meeting kasi siya kasama ang mga Mijares. Ngunit huwag ka mag-alala. Uuwi rin yun agad lalo na't nandito ka na. Bakit po? Hindi po ba siya umuwi rito? Hindi Isang beses lang sa isang buwan kasi busy siya sa trabaho. Magmula nang ibinigay ng papa niya ang posisyon sa kumpanya nito, minsan ko na lang siyang mahahagilap. Kaya't masaya ko na araw-araw na siyang uuwi dahil sa iyo. Sana nga makaalala ka na, Iha. Sobrang laki na ng ipinagbago ng buhay ng anak ko. Hinintay ko ring umuwi si Jasper. Dapat ay nagpapahinga na ako. Iyon ang bili ng doktor. Yun din ang paulit-ulit na paalala ni Jasper. Pero heto ko ngayon, nakaupo sa sala. Yakap ang isang unan. Nakatingin sa pinto na para bang hinihintay kong isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang bahay. Naririnig ko lang mahinang tiktak ng orasan at ang pagaspas ng mga dahon sa labas. Ilang beses ko nang sinubukang tumayo para bumalik sa kwarto. Pero tuwing gagawin ko yun may kung anong humihila sa akin pabalik sa inuupuan ko. Hindi ko gusto si Jasper. Hindi rin siya maalala ng isipan at puso ko, ngunit inaamin ko na hinahanap kong presensya niya sa hindi malamang dahilan. Kaya nang marinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas ng bahay, napatayo agad ako bago ko namalayan ang ginawa ko. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto at pumasok si Jasper. Kita ko agad ang pagod sa kanyang mukha at bagsak na bagsak din ang balikat. Ngunit nang makita niya ako, nawala ang lahat ng ito. Oh, bakit gising ka pa? Tanong niya. May halong pag-aalala. Hindi agad ako nakasagot. Bigla kong naramdaman ang kakaibang ginhawa sa dibdib ko. Hindi ako dinadalaw ng antok at talagang hinintay din kita. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Dapat nagpapahinga ka. Masakit pa rin ang ulo mo minsan Okay lang ako. Mabilis kong sagot. Ikaw, mukha kang pagod. Ngumiti siya ng bahagya. Sanay na. Tahimik kaming dalawa. Pero hindi iyon ang awkward na katahimikan. Ito yung klase ng katahimikang komportable. Yung alam mong hindi mo kailangang punuin ng salita. Sinabi nga pala ng mama mo na paborito ko raw ang Bicol Express. Totoo ba yun? Napatingin siya sa akin. Oo. Naikwento mo raw noon. Tumango siya. Pero hindi na nagdagdag pa. Parang iniiwasan niyang detalye. Parang ayaw niyang pilitin ang isang alaala na wala pa sa akin. Masarap. Kung totoo mang paborito ko yon, naiintindihan ko kung bakit. Mabutit na gustuhan mo. Balita ni mama sa akin naubos mo nga raw. Hindi natin afford yan noon kaya't nagsumikap talaga ako. Talaga? Talaga. Nanunuhod ka na ngayon Noon, hindi naman. Pero gusto ko na palaban ka na ngayon. May kung anong kumirot sa ulo ko. Hindi masakit. Kung hindi parang kirot ng alaala na gustong lumabas pero hindi pa handa. Huminga ako ng malalim. Jasper. Ano yun? Salamat sa lahat Hindi mo naman obligasyon to. Umiling siya. Hindi ko to ginagawa dahil sa obligasyon. Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi ko na tinanong kung bakit pero sa titig niya, sa paraan ng pag-iingat niya sa bawat galaw, bawat salita, may sagot na kahit hindi ko maalalang nakaraan, nauunawaan ng puso ko. Alika na, ihahatid na kita sa kwarto mo. Naglakad kami sa hallway. Bago ko pumasok, huminto ako at humarap sa kanya. Jasper? Kung sakaling hindi na bumalik ang alaala ko, ganito ka pa rin ba sa akin? Oo, sagot niya agad. Kahit na anong mangyari, hindi magbabago. Mamahalin at mamahalin pa rin kita.
May kung anong mainit na umakyat sa dibdib ko. "Good night," sabi ko. "Good night," tugon niya. Isinara ko ng pinto, ngunit sa halip na matulog agad, napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam kong pagbilis ng tibok ng puso ko. Kinaumagahan, nagising ako na may magaan na puso at isip. Agad akong lumabas ng kwarto kasi gusto ko sanang magluto. Kaso napahinto ako nang makaamoy ng ulam. Mabilis akong dumiretso sa kitchen at nadatnan ko si Jasper na nakasuot ng simpleng puting t-shirt. Nakatali ang apron habang katabi niya si Tia Merlinda na abala sa paghihiwa ng gulay. Pareho silang napatingin sa akin. "Good morning," bati ni Jasper na may ngiti pa sa labi. Napatigil ako. Napakurap-kurap ako dahil umepekto sa akin ang simpleng pagbati niya. Parang kiniliti ang aking puso. Good morning," mahina akong sagot. "Umupo ka na," sabi ni Tia Merlinda. Nagulat nga ako eh. Siya raw ang magluluto ng almusal. Si Tia ang taga-utos. Ako lang naman ang taga-sunod. Biro ni Jasper. Hindi ka ba papasok? Umiling siya. Nag-leave ako. Ha? Gusto ko makasama ka eh. Diretsyong wika niya. Gusto kong alagaan ka. Gusto kong nasa tabi mo ko palagi. Umawang ang aking labi sa kanyang sinabi. Ngumisi siya at nagpatuloy sa ginagawa. Sa mga libreng oras at araw ni Jasper, kasama ko lang siya. Komportable na ako sa presensya niya. At sa totoo lang, ang gaan niyang kasama. Kaya nang niyaya niya akong gumala, hindi na ako nagdalawang isip. Pumayag na agad ako. Hindi ko nga alam kung bakit agad akong pumayag. Curious ako sa maraming bagay. At saka, gusto ko ring maalala si Jasper. Kung anong klase nga ba siyang lalaki sa buhay ko. Kaya pumayag ako. Una naming pinuntahan ng Tagaytay. Habang nakatanaw kami sa Taal Lake, tinatangay ng hangin ang buhok ko. Ang ganda. Hindi ko maiwasang sabihin yon sa tanawin na aking nakita. Pero mas maganda ka. Sagot niya na parang normal lang sinabi. Tiningnan ko siya. Bolero ka pala. Ngumiti siya. Sa'yo lang. Sunod, bumiyahe kaming pa-vegan. Habang naglalakad kami sa Calle Crisologo, huminto siya at bigla akong kinuhanan ng litrato. Para saan? Tanong ko. Para may alaala ka. Ito ang bagong alaala mo kung sakaling hindi na babalik yung dati. Sa Baguio, bumili kami ng strawberry taho. Tumawa siya nang mapaso ako sa unang higop. Mahilig ka talagang magmadali ah. Hindi naman. Ngumuso ako kaya't mas lalo siyang natawa. Sa La Union, pinanood namin ang paglubog ng araw. Doon sa buhanginan, bigla siyang humarap sa akin. Thalia, paninimula niya. Kahit parang dayuhan pa rin sa puso ko ang pangalan na yon. Hinayaan ko lang siyang tawagin akong Thalia. O bakit? Kahit na hindi mo ko maalala, bibigyan kita ng bagong mga alaala. Mahal kita, Thalia. Sana kahit papano, tumunog sa puso mong nararamdaman ko ngayon. Hinawakan niya ang aking isang kamay at dinala niya ito sa kanyang labit hinalika ng likod nito. Doon pa lang parang nawindang ang aking puso. Hindi na ako nagmatigas pa dahil hindi ko na rin naman kontrolado ang puso ko. Hindi ko pa siya maalala ngunit sinisigaw na siya ng puso ko. Mahal na mahal talaga ni Jasper ang isang Thalia. Sa klase ng pagmamahal niya, sana ako na talaga si Thalia na hindi siya nagkakamali. Hindi ko na maitatanggi ang lahat dahil siya nang laman ng isipan at puso ko. Para akong nagayuma kasi sa kanya na lang umiikot ang mundo ko. Ganito talaga siguro ang pag-ibig. Babaliwin ka ng pagkakataon. May kukunin muna ako sa kumpanya. Paalam ni Jasper habang hapit niya ang aking bewang. Pagbalik ko, sasamahan muli kita sa doktor. Tumango ako. O sige, ingat ka. At tumingkayad ako para maabot ang kanyang labi. Hinalikan ko siya. Gulat na gulat siya. Magtungo ka na. Umatras na ako't hiyang-hiya. Nakakaalala ka na ba? Umiling ako. Gusto lang kitang halikan. Pumungay ang kanyang mga mata. Hindi na ako nagreklamo nang humalik siyang muli sa labi ko bago siya tuluyang umalis.
Nanatili lang ako sa bahay kasama si Tita Jackie. Tinuruan niya ako kung papaanong mag-bake at mag-design ng cake. Pangarap ko talagang magpatayo ng bakery shop eh. Bakit po hindi kayo magpatayo? Ayoko ring ma-stress kaya't gagawa na lang ako. Kailan bang birthday mo? Hindi ako nakasagot sa tanong niya at napagtanto niya agad yun. Kaya natawa siya. Sorry, naku dapat pala si Jasper palang tatanungin ko. Kasi siya naman ang maraming alam tungkol sa iyo. 1 taon ba naman ang patagong relasyon niyo eh? 1 taon? Oo, itatanan ka nga sana ng anak ko pero dahil sa ginawa ng tiyahin mo, hindi natuloy. Kumunot ang noo ko. Tiyahin ko? Oo, naku may tiyahin kang demonyita noon. Binenta ka niya sa bahay aliwan. Napaatras ako sa hindi malamang dahilan dahil sumakit ang ulo ko. Nataranta naman si tita. Ay ala, naku sorry, hindi ko dapat sinabi yun. Hahawakan niya sana ako kaso lumapit ang isang kasambahay sa kanya. Ma'am, nandito na po si Ma'am Emma. Nang tingnan ko si tita, sumeryoso ang kanyang muka. Ano na naman ang ginagawa niya rito? Sumunod ako kay tita sa sala nang mawala ng kirot sa ulo ko. Nakita kong isang babae na gaya ni tita. Maganda rin ang pananamit, ngunit ramdam kong pagka-otoridad ng bagong babaeng nandito sa bahay. Taas noon niya kasi kaming tiningnan. Ikaw ba si Talia? Tanong niya habang nasa akin ang tingin. Tumingin muna ako kay tita bago bumaling sa babae. Ako nga po. Bakit po? Pinasadahan niya ako ng tingin. Is this a joke? Ikaw ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Jasper ang isang Velina Mejares. Kunot noo ko lang siyang tiningnan. Iyon lang bang pinunta mo rito, Emma? Manahimik ka, Jackie. Huwag kang makikialam. Tiningnan niya muli ako. Iwan mo si Jasper dahil ikakasal siya kay Velina. Hindi naman siguro yun mahirap sa'yo, di ba? Bibigyan kita ng kwarta, kapalit ng pag-alis mo sa buhay ni Jasper. Napasinghap ako. Magsasalita na sana muli ako nang bumukas ang pinto. Hindi. Napalingon kaming lahat sa umalingaw-ngaw na boses. Dumating si Jasper na ngayon ay galit na galit ang tingin. Hindi ko pakakasalan si Velina. Malinaw niyang sabi. At hindi ninyo palalayasin si Talia. Siya ang pipiliin ko kahit wala siyang alaala. Kahit ano pang mangyari, hindi niyo ako mapipilit sa gusto ko. Hindi makapaniwalang babae sa kanya. Wala kang utang na loob! Nanginginig sa galit ang boses ng babae. Namumulang kanyang mukha habang mariin siyang nakaturo kay Jasper. Kung hindi dahil sa asawa ko, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. Hindi ka magiging CEO at hindi ka magkakaroon ng lahat ng ito. Sigaw niya. Humigpit ang hawak ko sa laylayan ng damit ko. Pakiramdam ko'y kasalanan kong lahat. Kung wala ako rito, hindi sila mag-aaway. Ngunit humakbang si Jasper sa harapan ko. Para bang sinasalo niya ang lahat ng galit na dapat ay sa akin bumabagsak. Hindi mo kailangang ipamukha sa akin ang utang na loob. Malamig niyang sabi. Ang asawa mo, ama ko. Responsibilidad niya ako bilang anak niya. Hindi yun utang, obligasyon yun. Parang sinampal ang babae sa sinabi niya. Bastos ka! Sigaw niya. Kung ganon lumayas kayo sa property ng asawa ko, wala kayong mga karapatang manatili rito. Napasinghap ako. Lalayas? Dahil sa akin? Subukan mo lang. Sumingit muli si Tia Jackie. Hindi kita pinapatulan noon kasi wala namang katuturan. Pero hindi ko hahayaang bastusin mong anak ko at ang babaeng mahal niya sa sarili naming bahay. Bahay ng asawa ko ito. Bahay ng anak ko ito. Mariing sagot ni tita. At kung may dapat na umalis rito, ikaw yon. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi pa tayo tapos. Malamig na sabi ng babae, saka umalis na. Tumahimik ang paligid. Akala ko tapos na. Ngunit biglang sumikip ang ulo ko. Parang may mabigat na humahampas sa loob nito. Jasper! Mahina akong tawag. Nanlabo na ang paningin ko. Umikot ang mundo ko. Narinig ko pang sigaw niya bago tuloy ang bumigay ang aking katawan. Nakita ko na lang ang sarili ko sa loob ng isang bahay.
Ang mabigat na palad na dumapo sa aking pisngi. Ang pait ng luha at dugo sa aking labi. Gumawa ka ng paraan! Wala kang silbi! Sinampal ako ng todo ng isang babae habang ang mas bata sa kanya. Tumatawa na parang isang demonyo. Malandi ka! Bumilis ang tibok ng puso ko sa nangyayari. Ano ba ito? Nasaan ba ako? Bakit ako sinasampal ng babaeng ito? Sumunod ang mga tagong ngiti. Ang mga palihim na pagkikita sa palengke. Ang kamay ng isang binata na mahigpit na humahawak sa akin na para bang doon lang ako ligtas. Sumama ka na sa akin, bulong niya. Ilalayo na kita. Ang mga tawa namin, ang pangako, ang paghila sa akin palabas ng bahay, ang van, ang sigaw ko, at ang babae na ngayon ko lang nakita. Ang butas sa pader, ang pagtakbo sa kagubatan, ang putok ng baril. Takbo! Takbo, Talia! Sigaw niya habang duguan. Huwag kang lilingon! Huwag! Napasinghap ako. Parang hinila ko pabalik sa mundo. Mabigat ang dibdib ko. Basa ang aking pisngi. At ang unang bumungad sa akin, si Jasper. Ang aking Jasper. Bakit ngayon ko pa naalalang lahat? Namumula ang kanyang mga mata. Magulong buhok. Hawak niya ang kamay ko na para bang kung bibitawan niya yun, mawawala ulit ako. Talia. Paus niyang tawag. Parang may pumutok sa dibdib ko. Jasper! Basag ang boses ko. Jasper! Mahal! Nanlaki ang kanyang mga mata. Naaalala mo na? Halos pabulong niyang tanong. Tumulo ang luha ko. Sunod-sunod, hindi ko na mapigilan. Oo, naaalala ko na. Hikbi ko. Lahat. Si Tia Nerissa, si Jasmine, ikaw, tayong dalawa. Isang saglit na katahimikan at sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Mahal na mahal kita, Talia. Pumikit ako at yumakap pabalik sa kanya. Parang ngayon lang ako muling huminga ng buo matapos bumalik ang lahat ng alaala ko. Masaya ako na naiiyak. Kung hindi kami muntik na bangga ni Jasper, baka hindi ko na talaga siya maalala. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng mga alaala, ay ang mga tanong na matagal nang nakabaon sa dibdib ko. At ang mga tanong na kailangang sagutin para tuluyan na akong makalaya. Jasper, mahina akong tawag habang magkatabi kaming nakaupo. Ano nang nangyari sa tiyahin ko at kay Tanya? Tumahimik siya sandali, parang tinitimbang kung paano sasabihin ng katotohanan. Lumayo na sila, sagot niya sa huli. Nang mahuli ang mga sangkot sa bentahan, yung mga tauhan, yung sindikato, nadawit ang pangalan ng tiyahin mo. Hindi man siya nakulong pero naban siya sa buong lugar. Blacklisted. Hindi na siya pwedeng makabalik pa rito. Maaari siyang makulong. Nanikip ang dibdib ko, pero hindi na masakit tulad ng inaasahan ko. Hindi na ulit niya ako masasaktan. Bulong ko. Tumango si Jasper. Hindi na. At yung ibang biktima, nahuli ang mga nagbenta sa kanila. Nakulong. May hustisyang nangyari, Talia. Napapikit ako. Malungkot ako nang malaman ang sinapit ni Jasmine. Siyang tumulong sa amin sa panahon na yon, ngunit siya pang hindi nakaligtas. Mahigpit na hinawakan ni Jasper ang kamay ko. Ngayong bumalik ng alaala mo, sisiguraduhin kong papalitan natin ng magagandang alaalang nakaraan mo. Tumango ako at yumakap sa kanya. Hindi dito nagtapos ang lahat sa amin. Isang buwan matapos kong makaalala, hinarap namin ang ama ni Jasper. Magkahawak kamay kaming pumasok sa malawak na sala. Nandoon ang ama niya at ang asawa nitong hindi maitago ang galit at pagkainis sa mukha. Papa, nandito ako para harapin ka. Tumango ang kanyang ama. Kaya kong bitawan ang lahat. Diretso niyang sabi. Ang posisyon, ang kumpanya, ang pangalan. Kung iyon ang kapalit ng kaligayahan ko. Nanlaki ang mata ng asawa ng kanyang ama.
Jasper! Ngunit hindi siya natinag. Aanhin kong yaman kung hindi ako masaya. Dugtong niya. Hindi ako papayag na maulit ang ginawa ninyo. Ang iwan ng mahal para sa kasal na walang puso. Hindi ko pakakasalan si Belina. At sana maintindihan mo yun. Kung may pakakasalan man ako, si Talia lang yun. Tumayo ang kanyang ama at lumapit to kay Jasper. Marahan itong pinatong ang kamay sa balikat ni Jasper. Yan ang pinaka-ipinagmamalaki kong narinig mula sa iyo, Jasper. Hindi kita ipapares kanino man sa hindi mo mahal. Hindi ko gagawin ang pagkakamaling ginawa ko noon. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Maligayang pagdating sa pamilya, Talia. Bumigat ang lalamunan ko. Muling pumatak ang luha ko, ngunit sa pagkakataong to, yun ay luha ng tagumpay. Ngayon ay malaya na kami ni Jasper na magmahal sa panahong ito. Pinaglayuman kami. Sa huli, kami pa rin sa isa't isa. Ikinasal kami ni Jasper sa simbahan. Nakatayo ako sa dulo ng pasilyo. Suot ang isang simpleng puting wedding gown. Sa aking kamay, mahigpit ko namang hawak ang bouquet na parang hawak ko roon nakasalalay ang lahat ng tapang na natutunan ko sa mga taong dumaan. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, siya agad ang una kong nakita. Si Jasper. Nakatayo siya sa harap ng altar. Nakatingin lang sa akin na parabang ako ang sagot sa lahat ng panalangin minsan niyang ibinulong sa dilim. Namumulang kanyang mga mata at hindi niya itinago sa bawat hakbang ko palapit sa kanya. Bumabalik sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Ang mga sugat na muntik nang sumira sa akin. Ang pagkawala ng aking alaala. At ang pagmamahal na hindi kailanman bumitaw. At kahit ganun ang aming pinagdaanan, dito pa rin pala kami hahantong. Nang makarating ako sa harap niya, hinawakan niyang kamay ko. Handa ka na ba? Ngumiti ako, damang kapayapaan sa aking dibdib. Handa na. Nagpalitan kami ng ngiti bago humarap sa pari. Handa nang tuparin ang mga pangakong minsan naming inakala ay hindi na mangyayari. At sa araw na yon, hindi lang kami nagpakasal. Pinili namin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Wakas.